Yan po, ihaharap ko na sa inyo para nakita nyo. Grabe, ang ganda niyan. Ito po yung... Pero ngayon kasi, parang feeling ko gusto ko magkaroon sila ng isang area. Ganito lang kalaki. Pero yung mga nasa gilid yung mga... Pero sabi nila, mas hybrid yung watermelon. Pero ganito rin yung pattern. Kasi halos yung mga tumutubong mga babies, parang rosette type, oh. Hello everyone, this is Hermes Sinao TV Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating channel. For today's video, ano nga ba pag-uusapan natin? Kung mapapansin nyo po, nandito na naman tayo sa ating Snake Plants Paradise. Yan yung mga collection ko ng mga magaganda at variegated na snake plants, ano. Pero today, hindi po yan yung ating topic, ano. Dahil sa mga ito, nakita nyo yung mga pattern ng dahon niya, may mga yellow, ano, at may mga white kung minsan. Pero itong ating pag-uusapan, itong isang uri din naman ng snake plants, pero iba naman po yung itsura, no. Iba naman po yung kanyang pattern. Actually po, kanina pagdaan ko dito sa ating garden, napansin ko, parang naka-approach siya, no, at nasira yung paso niya, no. So ang gagawin natin is papakita ko yan sa inyo kung paano natin ayusin, tapos pag-usapan na rin natin, ano. Tiyak ko magugustuhan nyo to, itong klase ng snake plants na ito, no, dahil kakaibang ganda yung binibigay niya at talaga namang tatalo ng puso mo pag nakita mo pa yung ibang mangyayari sa kanya. Kasi minsan ordinary lang po yung itsura niya, tapos may mga times na habang tumatagal mo siyang alagaan, nagbabago, no. Naintriga ba kayo? Sa pagbalik, pag-usapan natin yan. Kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, at ngayon nga pong araw na ito, ayan, habang naglilibot ako dito sa ating snake plants collection, yan, nagkakape muna ako, may nakita ako, no. Kasi dito po sa side na to, kung mapansin nyo, yan yung side natin ng, yan, sa background ko, yung mga variegated. Dito naman po, meron ako mga green na snake plants, ano, ilan lang yan sa mga gustong collection, pero mga hardy din ito, o matitigas, ano, na snake plants. At ngayon tingnan natin, kasi meron dito kung isang halaman na parang nabunot, no, or na-uproot. Siguro dahil bumagsak yung paso niya, tapos nabasag. Ngayon, gagawin natin, iriripat natin siya, no. At ang tinutukoy ko po yung Cleopatra. Pamilyar ba kayo sa Cleopatra? Ito yung parang merong pattern sa dahon niya na mga dark green, ano. Tapos iba yung dahon niya dahil may curly. Para makita nyo na kagad, ayan, ilalapit ko na kayo. So eto na nga po, kanina paglakad ko dito, yan, nakita ko to, oh, naka-approach siya. Actually, may basag yung kanyang paso. I don't know if dahil sobrang laki na ng plants kaya nabasag, kaya lang, ayan, oh, look, bakit siya uprooted, ano, and or baka sinaksak lang dito sa ibang paso na ito. So tingnan natin. Yan po, ihaharap ko na sa inyo para nakita nyo. Grabe, ang ganda niyan. Ito po yung Cleopatra na tinatawag, pero sabi nila yung mga Cleopatra is yung maiikli lang, yung mga ganito lang, oh. Ayan, ito nyo, naku, napakadami nitong isa na to sa ating yan, pinakapaso, oh. So pag nakita nyo po iyan, ang ganda ng dahon yan, grabe, kasi may dark na green na pattern, ano, dun sa pinaka light green naman na dahon niya, no. Actually po, itong mga Cleopatra ko before, di ko gaano pinapansin, ano. Pero ngayon kasi, parang feeling ko gusto ko magkaroon sila ng isang area, no, nasama-sama lang sila, kasi layo-layo yung mga Cleopatra natin. And nung umpisa, ganyan lang siya, oh, maliit. And ito ata yung mga ilan sa mga mother plant. Pero napansin ko kasi ang haba ng mga dahon nila, kasi nung before nagko-collect ako, ganyan yung mga dahon nila, oh. Wait, mga maliliit lang. Pero habang tumatagal po sa pag-aalaga ko, nakaka-discover ko ng mga Cleopatra na humahaba talaga, na
sobra yung kanilang mga dahon. To think na parang yung pinaka rosette type niya, yung pinaka gitna, ganito lang kalaki, pero yung mga nasa gilid niyang mga dahon, yung mahaba, ano. Kung mapapansin niyo po, may tumatawag ditong horwood, tapos tinatawag ding watermelon ng iba. Pero sabi nila mas hybrid yung watermelon. Pero ganito rin yung pattern. Tinatawag siyang snake plants, watermelon, ano. So tingnan natin yung mga iba pa natin dito, no, kasi ayan, no. Ayan, ang dami nila. Ito ang haba ng pinaka dahon, ayan, no. Look. Yan, tapos ito pa dito. So parang gusto ko sila ngayong tingnan nyo, sumuot na sa ilalim yung plants, so ganyan po siya kapag halimbawang yan, tanggalin natin. Wow, panibagong plants. And ito naman merong pinakadilaw na dahon, tanggalin natin. So ganyan naman ako pag halimbawang nakikita ko sila. Yan, tanggalin natin yung mga dilaw na dahon na yan. At yan, ito meron tayong makukuha ang isang paparamihin. Ayun pa. And bukod-bukurin na natin kasi ang gagawin ko ngayong araw na ito, ay, ang laki nito. This is a mother plant, gulay. Wow, ang ganda rin, ibang klase, So natutuwa ako dun sa kanilang mga pattern. Tingnan nyo, mga dahon niya, no? Ang gaganda. And isa ito sa mga parang gusto kong ayusin sa mga koleksyon ko at padamihin, no? Kasi mabilis din itong dumami. So before, ewan ko ba, mga mabigay ko lang yung mga ganito ko before, no? Pero hindi ko napapansin. Eto, tingnan mo, this one is parang yung kanyang form is hindi rosette, no? Hindi siya rosette type, pero makita nyo parang yung dahon niya is parang pabat, no? Kakaiba, no? So mahiwaga din yung mga ganitong mga snake plants, ano? Kita nyo, ang tumubulong sa kanya isang ganyan. Unlike nito, napapansin natin kasi halos yung mga tumutubong mga babies parang rosette type, So tingin pa tayo dito. Wala na siguro. Yan lang, ano, pero sabi ko nga, iba-iba yung nadidevelop sa kanyang dahon ng mga ganito, no? So etong mga yan, ang gagawin ko is papadamihin natin. Gagawa tayo ng isang area na puro ganyan lang sila. Kaya lang hindi ko alam kung saan. Siguro maybe doon sa part na yon yung ating bakante. Kaya lang medyo nakaslide yung pasunon. Pero sabi ko nga maganda naman siya. At maharap dito yung pinaka rosette type. So pwede tayo maglagay siguro doon, ano, ng mga ganito natin. Paparinihin. And ayan. So ito iripat na muna natin tong isa na to. Kasi look, tingnan nyo. Ayan. So ibaba muna natin yung camera para makita nyo na mas malapitan. So simulan natin yung pagre-repat natin ng ating Cleopatra. And meron ako ditong isang paso na yan, may mga lupa na yan. Actually ito yung pinaglagyan ko nung aking isang snake plants. And ayan, pinaprot ko na rin kasi pinadami natin. Dito na lang tayo, no? Hati-hati natin yun. Nag-side itong pat na pwedeng paglagyan. Ngayon, ayan, tingnan natin, ano? Oh my god, sobrang laki na pala nito. Tingnan nyo yung kanyang pinaka, ang laki na mga roots nito. Pwede siguro gawin natin is yan, tanggalin natin yung roots, biyakin natin. Pwede yan, putulin nyo na lang. Ako ganyan naman ginagawa ko, pinuputol-putol ko na lang yung mga roots na malalaki. Ayan, katulad yan, pinutol lang natin. Tapos ayan, ito pwede na natin itanim yan. Kaya na wag nyo munang didiligan kasi kakaputol lang natin, ano. Ganyan po tayo kapag halimbawang
ipapadami. So, ang kagandahan po niyan, itong ating Cleopatra, yan, mabubuhay na siya bilang mother plant yan. Kasi, nakita nyo yung pinaka roots niya, sobrang taba na, no? At pag ganyan po yung mga roots, mother plant na po yan. Talagang lalabas na po dyan yung mga suloy, no? And yan, magdagdag pa siguro tayo ng lupa. Meron pa ako ditong MDP soil mix yung ginagamit natin sa mga snake plants, sa mga succulents natin and cactus. Yan po yung gagamitin natin. Siya ay fast draining na potting mix na maganda sa mga snake plants, ano? Kasi pag sobrang buhagag ng lupa, dahil ito maraming pamis na tinatawag, madali pong mag-anak yan, ano? Ayan. So, pag-usapan na rin natin yung plant care tips dito sa mga Cleopatra, no? Actually, katulad din po ng mga ibang snake plants, ganun din naman po sa kanyang potting mix, ito ginagamit natin, buhaghag na potting mix, mas maraming pamis, mas maganda para po siya ay mabuhay at hindi siya prone sa root rot. Kasi po halimbawa po nananatili yung mga tubig dyan sa mga pinaka paso, pwede po yung pagsimula ng pagkabulok ng ugat kasi na overwater po kayo, no? O kapag halimbawang di lumabas po dyan yung tubig, maaaring mamatay yung inyong snake plants, mabulok yung ugat. So ayan, tinanim lang natin na ganyan, hintay natin yung pagsuloy nito. Actually pwede pa nga ito ibaon, ganito na lang, kaya lang itong pot natin medyo maliit, ano, or baka sa ibang araw palitan ko rin yan, pero for the meantime dyan muna siya para makapag-develop ng roots. Anyways, pagdating naman po sa sunlight, itong mga pinaka magandang mga dahon nito, para lumabas po yung kanyang pagka white tsaka light green, kailangan po mabigyan siya ng enough na sunlight, ano? Pwede po siyang bigyan ng 6 to 8 hours na morning sunlight, no? Para maganda siya at lumabas yung mga pinaka pattern ng dahon. Kasi pag napansin nyo po, kapag ito, pwede rin naman siya sa loob ng bahay, pwede rin po siya sa mga bright shaded, pero pag halimbawa pong kinulang yan sa araw, ang mangyayari po dyan is napaka dark ng tubo. Meron pong ganyan, mas dark pa po dito, no? Tapos parang hindi kita yung pinaka brightness nung kanyang pinaka dahon, ano? So ang mangyayari po, medyo dark, no? Pero pwede pa rin naman po siya kung wala kayong space na nasisinagan ng araw. Kaya po nitong tumagal doon sa bright area lamang na kaya yung iba na naglalagay sa mga bahay nila sa loob, pwede pa rin po, ano, yung malapit sa bintana, yung talagang makikita mo bright yung area, no? Pwede po dyan. Kung wala rin naman, kailangan nyo siyang suportahan ng grow light. Pero iba pa rin po kasi yung mismong araw, sunlight, no? Yung nakukuha niya. Anyways, sabi ko nga, madali lang naman to. Isa sa mga mababait na alagaan. Ang bilis din dumami, no? Kapag talagang maganda yung binibigay mo sa kanya, masustansya yung lupa, hindi mo na kailangang lagyan ng fertilizer, ano? Ang kagandahan lang kasi dito, yung rosette type niya, yung itsura niya. Tapos, before hindi ko talaga nakikita yung paghaba ng mga ganito niya. Pero, after years ng pag-aalaga nitong mga Cleopatra, nakita ko kung paano sila gumanda, no? Sa susunod, propagation tayo through PAPs, yung mga nakikita nyo na sumusuloy, katulad po nito, yan, itatackle natin yan, ano? Dahil marami tayo dito na mga ganito na yung maraming suloy, babaklisin natin yan para mailagay natin doon sa ating tinatawag na wall, no? Yung wall dito ng mga plants. And yan, lagay muna natin for the meantime dyan. Nahanapan ko to ng magandang paso, no?
Alam naman tayo medyo busy. Kaya yung mga halaman natin minsan hindi natin napapansin, ang lalago na pala, no. Yung mga nauna sa inyo na mag-alaga ng mga snake plants, I'm sure talagang madami na rin yan, ano, at nagbibiyak-biyak na kayo, nagpo-propagate na kayo, and magandang sign yan, ano, kasi after years ng pag-aalaga ng snake plants, nakakabisado nyo na yung mga nangyayari sa kanila, pinagdadaanan nila, nakikita nyo na rin yung improvements. Kung before nakakita kayo ng mga maliliit na mga ganito lang, ngayon na-experience nyo na mapalaki sila at maiba-iba yung forma ng mga snake plants nyo. Sabi ko nga dito, sa pag-aalaga ng snake plants, napaka-full feeding kasi ang daming hiwaga na nangyayari, no, mula sa form na inilalabas nila kapag halimbawa nga nagka-pop sila, sa pag-propagate na iba rin yung mga minsan may variegations kang nadidiskubre, sa sasanib minsan ng mga flowers nila, sa pagka-cross nagkakaroon tayo ng mga hybrid, no, na tumutubo dito sa ating garden. Kaya naman ang dami nating natututunan sa pag-aalaga ng snake plants, ano. So yan lang, and napakaganda ng ating mga Cleopatra, or minsan tinatawag nilang watermelon, kasi parang nakakita ko yung watermelon parang wala siyang guhit dito, no, na kulay brown. Ito kasing Cleopatra, makita mo meron siyang mga parang outline na brown dun sa kanyang pinaka dako na nun. And tuklasin natin, tingnan pa rin natin kung ano mangyayari dito. Pero napakaganda ng ating Cleopatra, isa sa mga snake plants na I think parang variegated din yung itsura niya kasi may mga white siya, pero somehow makukonsidered mo siya as green snake plants na green lang din, ano. Ayan, pero ang ganda niya. Sabi ko sa inyo, try nyo na mag-alaga nito, ang bilis dumami. Tapos papakita ko sa inyo na kapag madami na sila, pag naparami na natin sila, lagay natin sa isang area, napaka worthy nung ating gagawin, o napaka fulfilling, kasi pag naparami nyo siya tapos magkakamukha yung kanyang itsura, pag pinagsama-sama yan, ibang klase yung ganda niyan. So believe me, yan yung gagawin nating next project, puro ganito lang, ano, at try natin na magparami pa ng mga Cleopatra natin mga snake plants. So ayan mga ka-MD, pinapanood nyo na yung ating vlog for today, at nakilala nyo na ang isa sa mga snake plants na maganda, itong Cleopatra, and I hope magkaroon din kayo nito, no, sa inyong mga koleksyon. And thank you so much sa inyong panonood. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, ating TikTok, Instagram, Facebook page, search nyo na po Hermie Sunao or Mini Dino Park na Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat na maraming mga ka-MD, and this is Hermie Sunao, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!